kung ikukumpara natin sa pagsubok na meron tayo o di kaya anumang sakripisyo natin sa pananampalatayang Islam, kahit kalahati ay hindi natin mapapantayan ang sakripisyo ni Propeta Abraham. Bakit? Sino ba ang magulang na kaya niyang ialay ang kanyang anak bilang pagsundod niya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Na ang katotohanan, marami pa rin sa magulang, kahit yung pag-utos lang sa kanyang anak na magsala ng 5 beses, hindi pa rin niya kayang gawin. Yung utosan mo lang yung anak mo na pumunta sa madrasa upang mag-aral, hindi pa rin kayang gawin ng magulang. Utosan mo siya magsala, hindi pa rin kayang gawin ng magulang yung para sa kanyang mga anak. Paano pa kaya kung gagawin niyang ialay niya mismo ang kanyang anak para kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kung hindi lang pinaitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tupa si Ismail, ay sa halip na tupa ang ikukurba natin tuwing taon, ang ikukurba ng bawat magulang ay isang anak na lalaki. Subhanallah. Tignan mo kung gaano ka-perfect ang Islam. Alam ni Allah na hindi kaya ng tao yun eh. Maaring kaya ni Propeta Abraham o ang ibang mga sugo, pero ang ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batid ni Allah na hindi natin kayang gawin yon. Hindi natin kayang gawin. Lalo na sa mga tao na masyadong mapagmahal sa kanilang anak. Lahat ng kahilingan, lahat ng luho ng kanilang anak, kahit na alam nila nito yung pinagbabawal sa pananampalatayang Islam, ay binibigay nila, simbolo daw ng kanilang pagmamahal sa kanilang anak. Kaya alhamdulillah, magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat si Propeta Ismail alayhi salam, pinalitan niya Allah subhanahu wa ta'ala ng tupa na kung saan yan ang inaalay natin pagsapit ng buwan ng Dzulhijjah. Tayo ay nag-aalay ng tupa o kambing bilang pagsunod din sa ginawa ni Propeta Abraham alayhi salam. Dahil kung nagkataon mga kapatid na natuluyan ni Ibrahim alayhi salam ang kanyang anak, magiging sunna sa atin nakakatay tayo sa isa sa mga anak natin. Tuwing taon. Alam niyo si Propeta Abraham kung bakit mahal na mahal niya si Propeta Ismail? Dahil napakatanda ni Propeta Ibrahim alayhi salam bago siya nagkaroon ng anak. Matagal na panahon siya ay nagdudua, nananalangin, Ya Allah, pagkalooban mo ko ng henerasyon ng anak na kung saan dito magmula ang henerasyon. Matagal na panahon bago pinagkaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yun si Propeta Ismail alayhi salam na anak niya kay Hajar. At nung tinupad niya Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon nga siya ng anak, masaya si Propeta Ibrahim alayhi salam. Pero may kakibat na kalungkutan. Bakit? Napanaginipan niya na inuutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ialay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Para ba yung pag nagkaroon ka ng isang magandang balita, yung pala ay may daladalang masamang balita. Naging masaya ka na dahil natupad ang iyong pangarap, pero may kakibat pala itong kalungkutan. Ganun eksakto ang nangyari sa kay Propeta Ibrahim alayhi salam. Pero dahil sa nakita niya Allah subhanahu wa ta'ala na nagtiis siya, sumunod siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay natupad din ang pangalawang kahilingan ni Propeta Abraham alayhi salam na magkaroon siya ng anak at dun magmula ang lahat ng mga henerasyon. Kaya sa kanya nagmula eh. Sa ibang pananampalataya, tinatawag nila si Propeta Abraham na the father of faith, ama ng mananampalataya. Pero sa atin, sa pananampalatayang Islam, tinatawag natin siyang ama ng mga propeta. Bakit? Lahat ng mga propeta sa kanya nagsimula. Lalo na ang mga propeta sa mga angkan ng mga Israel, si Jesus, si Solomon, si David, si Moises, lahat ng mga propeta na yon, nagsimula sila sa angkan ni Propeta Abraham alayhi salam. Kaya Muslim at Kristiyano, nire-recognize nila si Propeta Abraham maski sa Biblia at Quran. Nawa itong maikling kasaysayan ni Propeta Abraham alayhi salam sa buwan na ito ay magkaroon tayo ng aral na may sasabuhin natin, may apply natin sa ating pananampalataya. At ang isa sa aral na mapupulot natin dun mga kapatid ay kung papaano tayo magsumikap, magsabar sa mga gawain natin pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, higit sa lahat sa mga matitinding pagsubok na maaaring tumama sa atin. Kung ang mga propeta nga ay dumaan na sila ng
matinding pagsubok, tayo pa kaya na isang ordinaryong mananampalataya? Yun ang pinakamalaking aral dun, mga kapatid. Higit sa lahat ay ang sakripisyo natin sa pagsamba natin, pagsunod natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang mga tao na yun na sila ay nagsasakripisyo, sila ay sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na makakamit nila ang kanilang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa araw ng paghukom. Tandaan natin, mga kapatid, yung sakripisyo natin, pagsusumikap natin sa mga araw na ito hanggang sa katapusan ng Ayyamul Tashrik, hanggang sa maging tuloy-tuloy ito na gagawin natin ang pagsusumikap, pagsasakripisyo natin para sa ating din, sa ating pananampalataya, lagi natin alalahanin, mga kapatid, na ito ay investment natin sa kabilang buhay. Nagtatanim tayo dito sa mundo at ito ay aanihin natin sa kabilang buhay. Lahat ng mabuting gawain natin, mga kapatid, huwag natin apurahin na magnanais tayo na dito pa lang sa mundo ay makakamit na natin ang gantimpala, sapagkat ang mga tao na gumagawa ng kabutihan dito sa mundo, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na sila ay nagtatanim dito at doon nila aanihin sa kabilang buhay. Kaya nga sabi ng isa sa imam natin, ang mundo ay isang taniman at ang pag-ani natin ay sa araw ng paghukom. Kaya ang malulugi, mga kapatid, yaong mga tao na hindi sila nagtanim dito sa mundo. Ang mga tao na nagsusumikap sila dito sa mundo upang magtanim ng mabuting gawain, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman ay hindi mapapantayan ng mga tao na yun na sila ay nagpabaya sila dito sa mundo at hindi sila nagtanim ng kanilang mabuting gawain, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Malulugi ang mga tao na yon. Pagdating sa araw ng paghukom, wala silang aanihin doon kundi ang kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang impyerno.